Ayan, amen po mga kapatid. Tayo po ay nagsama-sama po muli and ikinagagalak ko po na makita po kayong lahat. And ngayon po ay araw ng February 2, 2024. Wow, ang bilis. And Friday ngayon, kaya happy preparation day sa bawat isa. And welcome po muli dito sa mga aral ng Katotohanan Ministry. Good morning, good afternoon, and good evening saan man tayo naroroon sa ating kinaroroonan. Nawa ang biyaya at patnubay ng Panginoon ay sumaating lahat. And praise the Lord sa panibagong buhay at kalakasan na patuloy nating natamasa upang tayo ay magsama-sama muli, magpuri, magpalakasan at upang matuto ng salita ng Panginoon. And maraming pong salamat sa inyong mga kapatid, sa inyong walang sawang paglalaan ng oras upang tayo ay muling magpatuloy sa gawain ng Panginoon. Maraming pong salamat. And ang ating, bago po ako magbabasa ng ating program, tayo po muna ay magbabatian. Gusto ko lang pong batiin muna ang ating admin mula sa Japan, si Sister Joy Kitahara. Ayan, good afternoon Sister Joy. And si Auntie Emmy dyan sa Amerika, good evening naman po. And si Sister Marites Hermosora dyan dito sa Japan, good afternoon. And si Sister Irene sa Amerika din po, good evening. And si Sister Geraldine and si Sister Maricel mula naman po dyan sa Hong Kong, good afternoon po sa inyo. And si Brother Lorenzo, good morning po dyan sa Saudi. And si Sister Princess Aura Asitura dyan po sa Middle East, good morning. Good morning. Ayan. Marami pong salamat sa maagang pag-join. And ang ating pong program sa umagang ito ay pangungunahan po tayo ng opening prayer mula po kay Brother Lorenzo. And ang ating pong music offering supposed to be si Sister Aida pero wala pa po si Sister Aida. So ano po tayo ng video po. Yan po ang ating special number. And ang ating pong speaker ay walang iba, ang ating masipag na si Brother Ray. And tayo po ay merong question and answer and sharing and ang ating pong mga prayer requests paki-chat box para maisama po sa closing prayer ni Brother Ray. Ayan. And tayo po mga kapatid ay mag-umpisa na. Bibigay ko na po sa iyo ang panahon, Brother Lorenzo, sa ating opening prayer. Nakamute po, Brother Lorenzo. Nakamute po, sorry po. Po, tayo po'y manalangin. Amang makapangyarihan, Diyos naming banal na tahanan sa kataasan ng mga langit. Kami po ay muling malapit sa iyo sa umagang ito. Amin pong ibinabalik, Ama, ang aming mataas na papuri at pasasalamat sa lahat po ng iyong kabutihan na pinagkaloob sa amin. Pinagkalooban mo pa po kami ng panibagong araw ng aming buhay. Binigyan mo po kami ng patnubay sa magdamag ng aming kapahingahan. At sa araw na ito ay ipinagkaloob mo sa amin ang aming kalusugan. Amang makapangyarihan, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa iyong kadakilaan, sa iyong kabutihan na ipinagkakaloob maging sa aming mga mahal sa buhay. Amang banal, salamat po ng marami sa lahat ng iyong pag-ibig at pagmamahal ay pinadadama sa bawat isa sa amin. Ama, sa oras pong ito, kami po ay muling mag-aaral ng iyong banal na salita na siyang magiging pagkain ng aming spiritual na katawan, ng aming kaluluwa, at ito nawa ay maging silbi ng kapagpalakas ng aming pagkakakilala at pananampalataya at pag-ibig sa iyo, O Diyos. Lubusan ka po naming makilala ang iyong kapangyarihan na siyang nagbibigay sa amin ng buhay. Ama, nawa ay buksan mo ang aming mga puso at isipan upang labis po naming isakabuhayan at maunawaan ang lahat ng iyong mga pabalita sa umagang ito. Lalong higit si Brother Ray na siyang mangunguna sa aming pag-aaral. Ipagkaloob nawa, O Diyos, ang banal na Espiritu, ang Santong Espiritu na siyang magbibubukas
ng kanyang mga labi, ng kanyang bibig, upang ang kanyang mga sasabihin, Ama, ay maging kaaya-aya sa iyong banal na harapan, at ganoon din sa amin, ito ay magsilbing liwanag sa aming mga landas habang kami ay naglalakad ng sa pamamagitan ng pananampalataya sa mundong ito. Ama, salamat ng maraming marami sa lahat ng mga biyayang ipinagkakaloob mo sa amin. At lahat ng ito ay aming dinadalangin, kalakip nawa ng pagpapatawad sa aming mga naging pagkukulang at mga pagkakasala, upang ang aming dalangin, O Diyos, ay maging karapat-dapat dyan sa langit na bayan. Salamat po sa lahat ng pagdinig, pagsagot sa aming mga kahilingan, hindi nang dahil sa kami naging karapat-dapat sa iyo, Ama, kundi alang-alang po lahat sa matamis na pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. 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 Maraming pong salamat, Brother Lorenzo, sa ating opening prayer. And tayo naman po ay makakarinig program sa umagang ito. Ay pangungunahan po tayo ng opening prayer mula po kay Brother Lorenzo. And ang ating pong music offering, supposed to be si Sister Aida, pero wala pa po si Sister Aida. So ano po tayo ng video po. Yan po ang ating special number. And ang ating pong speaker ay walang iba, ang ating masipag na si Brother Ray. And tayo po ay merong question and answer and sharing, and ang ating pong mga prayer requests, paki-chat box para maisama po sa closing prayer ni Brother Ray. Ayan. And tayo po mga kapatid ay mag-umpisa na. Bibigay ko na po sa iyo ang panahon, Brother Lorenzo, sa ating opening prayer. Nakamute po, Brother Lorenzo. Nakamute po, sorry po. Ito tayo po'y manalangin. Amang makapangyarihan, Diyos naming banal na tahanan sa kataasan ng mga langit, kami po ay muling malapit sa iyo sa umagang ito. Amin pong ibinabalik, Ama, ang aming mataas na papuri at pasasalamat sa lahat po ng iyong kabutihan na pinagkaloob sa amin. Pinagkalooban mo pa po kami ng panibagong araw ng aming buhay. Binigyan mo po kami ng patnubay sa magdamag ng aming kapahingahan, at sa araw na ito ay ipinagkaloob mo sa amin ang aming kalusugan. Amang makapangyarihan, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa iyong kadakilaan, sa iyong kabutihan na ipinagkakaloob maging sa aming mga mahal sa buhay. Amang banal, salamat po ng maraming marami sa lahat ng iyong pag-ibig at pagmamahal na ipinadadama sa bawat isa sa amin. Ama, sa oras pong ito, kami po ay muling mag-aaral ng iyong banal na salita na siyang magiging pagkain ng aming spiritual na katawan, ng aming kaluluwa, at ito nawa ay maging silbi ng kapagpalakas ng aming pagkakakilala at pananampalataya at pag-ibig sa iyo, O Diyos. Lubusan ka po naming makilala ang iyong kapangyarihan na siyang nagbibigay sa amin ng buhay. Ama, nawa ay buksan mo ang aming mga puso at isipan upang labis po naming isakabuhayan at maunawaan ang lahat ng iyong mga pabalita sa umagang ito. Lalong higit si Brother Ray na siyang mangunguna sa aming pag-aaral. Ipagkaloob nawa, O Diyos, ang banal na Espiritu, ang Santong Espiritu na siyang magbibukas ng kanyang mga labi, ng kanyang bibig, upang ang kanyang mga sasabihin, Ama, ay maging kaaya-aya sa iyong banal na harapan, at ganoon din sa amin, ito ay magsilbing liwanag sa aming mga landas habang kami ay naglalakad sa pamamagitan ng pananampalataya sa mundong ito. Ama, salamat ng maraming marami sa lahat ng mga biyayang ipinagkakaloob mo sa amin. At lahat ng ito ay aming dinadalangin, kalakip nawa ng pagpapatawad sa aming mga naging pagkukulang at mga pagkakasala, upang ang aming dalangin, O Diyos, ay maging karapat-dapat dyan sa langit na bayan. Salamat po sa lahat ng pagdinig, pagsagot sa aming mga kahilingan,
Hindi nang dahil sa kami naging karapat-dapat sa iyo, Ama, kundi alang-alang po lahat sa matamis na pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Ko na po sa inyo ang oras, Sister Aida. Okay po. Thank you po. Ang ating kakantahin ay ang panahon ay malapit na wala kang pantug. Sa buhay ko ngayon, ikaw ay magsikap na pumasok sa landas ng iyong pinapangarap. Ngunit iyong pakaisipin na ikaw ba'y handang sumalubong sa Kanya. Ngunit gusto ni Jesus ay makasama ka. Ang panahon malapit na ang pagdating niya. Humanda ka, humanda na, humandang salubungin siya. Ikaw, ako, tayong lahat ay magkakasama. Walang mawawaglit kahit isa. Kay sarap manahan dun sa langit na bayan. Tuwa at kasiyahan ang mapapakinggan. Walang mararanasan na mga kapighatian. Doon sa Ama, ang buhay ay walang hanggan. Ang panahon malapit na ang pagdating niya. Humanda ka, humanda na, humandang salubungin siya. Ikaw, ako, tayong lahat ay magkakasama. Walang mawawaglit kahit isa. Ang panahon malapit na ang pagdating niya. Humanda ka, humanda na, humandang salubungin siya. Ikaw, ako, tayong lahat ay magkakasama. Walang mawawaglit kahit isa. Walang mawawaglit kahit isa. Thank you po. Amen. Amen po, Sister Aida, sa napakagandang awitin and sa mensahe ng kanta. Napakaganda. Praise the Lord. And nais ko po munang batiin si Nanay Lote, ayan, sa Cebu. Si Nanay Lote, good afternoon. And si Ate Lorna, yan, dyan sa Cebu. Good afternoon po. And ito na po ang ating pinakaabangan, ang ating pong continuation. And bigay ko na po sa inyo, Brother Ray, ang Salamat, Sister Langging, at gayon din kay Brother Lorenzo sa magandang panalangin. Gayon din sa magandang special number ni Sister Aida. Kaboses niya si Brother Jemuel, Torreda. Maganda yung kanilang inawit. So magandang hapon, umaga, gabi, anuman ang oras ng inyong kinalalagyan, mga kapatid. Ang ating pag-aaralan ngayon, kung di ako nagkakamali, sa ika-6 o ika-7 fundamental belief o 7, yes, thank you, ng ating fundamental belief ng Seventh-day Adventist. Itong pag-aaralan natin ay isa sa doktrina na dinadala natin at mahalagang maipangaral ito sa buong sanlibutan. Ito'y pinamagatan nating The Great Controversy. Ang malaking tunggalian na nagaganap ngayon, na nagsimula pa nung una hanggang sa henerasyon natin ngayon ay nagpapatuloy, ilang libong taon na ang nakakaraan, hanggang sa dumating si Kristo ay aabutan niya ang malaking tunggalian pa rin na nagaganap sa ibabaw ng lupa. Marami mga tao ang nagtatanong, na sinasabi nila, bakit ganito ang buhay natin sa mundo? May kahirapan, kalungkutan, kamatayan, sakit, etc. At lahat ng mga bagay na ito na nangyayaring ito, yung ibang hindi nakakaalam, ay ipinupukol ng tao sa Diyos.
Sinisisi nila ang Diyos. At ang higit sa lahat, mga kapatid, ang pinakamalupit na kalaban ng tao ay kamatayan. Napakalungkot, ano? Mawalan ka ng mahal sa buhay, namatay, kapatid, magulang, mahal mo sa buhay, kaibigan. Napakasakit po ng kamatayan. At wala ho tayong magagawa sapagkat lahat po tayo nakatakda na ngayon sa kamatayan. Ngunit kung ating babalikan sa simula't simula, ang tao'y nilikha ng Diyos na walang kamatayan. Mga kapatid, tunghayan natin sa ilang video na inihanda ko ang mga nagaganap na kaguluhan ngayon sa buong mundo. Tingnan ho natin ito, panandali ating sulyapan ang mga nangyayari ngayon sa buong sanlibutan, na ito'y bahagi ng malaking labanan na tunggalian ng ating sanlibutan. Tingnan po natin at panoorin po natin ang isang ito. Nakita ho natin ang kakilakilabot na nangyayari sa ating mundo, no? At libu-libong mga tao ang napipinsala at namamatay. Panoorin pa natin ang isang videong ito na ipakikita ko po sa inyo. Ito'y actual footage na ito'y dumindol makailan lamang late last year. Tingnan po natin. كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض. Ilan po yan sa mga nangyayari, lindol, tagutom, kahirapan, lahat disasters, At ito'y nangyayari pagkaguho ng lupa, libo-libo ang taong nasasawi sa mga nangyayari yan. Mga kapatid, tunghayan muna natin ang napakagandang pabalita ng Diyos na nagbibigay ng pag-asa sa atin. Sa simula ay hindi po ito pinalano ng Diyos na mangyari po sa atin. Napakaganda po ng plano ng Diyos, Unang-una ng nilikha ng Diyos na pag-aralan natin noong mga nakaraang Lunes, sabi nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa, ang tao ay nilikha ng Diyos sa kanyang larawan, sa kanyang wangis, at binigyan tayo ng kapangyarihan sa mga nilikha ng Diyos. Pinagkatiwala sa atin ito, binigyan tayo ng mga ari-arian sa ibabaw ng lupa, at ang sabi ng Panginoon, magpaalanakin kayo, ngunit supilin ninyo, pinasusupil, ibig sabihin, tayo ang kokontrol ng nature na nilikha ng Diyos sa ibabaw ng lupa, tayo ang mag-iingat na ibinigay ng ating Panginoon. Yan ang napakagandang ibinigay sa atin ng Panginoon. Mga kapatid, sa nilikha ng Diyos, sa dinami-dami po ng nilikha ng Diyos, bago lalangin ang lahat ng bagay, merong unang nilikha ang Diyos. Yan ang hindi alam ng maraming tao. Kaya kung bakit sa mga nangyayari ngayon, kadalasan ay sinisisi ng tao ang Diyos. Ang kauna-unahang nilikha ng Diyos, mga kapatid, walang iba kundi ang mga anghel. All the angels in heaven ay created by God, nilikha ho ng Diyos. At itong mga angels na ito, sa simula pa lamang na sila ilikhain, sila po'y naging mananamba kay Kristo. Si Kristo po lumikha sa kanila. Pakinggan po ninyo sa isang talata po ng Biblia. Dito po sa aklat ng Kolosas. Sa Kolosas, sa Kapitulo 1, na ang bersikulo po ay 15 at talatang 16. Tignan po natin Dito po sa 15 hanggang 16. Tignan natin ang pagkakalikha ng ating Panginoon. Ayan. Na siya ang larawan ng
Diyos na di nakikita ang panganay ng lahat ng mga nilalang, referring to Jesus Christ. Now, 2 16, sapagkat sa Kanya nilalang ang lahat ng mga bagay. Tignan po natin. Lahat daw ng mga bagay ay si Kristo lumikha, sa Kanya nilalang. Sabi rito, ano mga nilikha ni Kristo? Sangkalangitan at sa sangkalupaan. Ayan na. Ang mga angels, nasaan? Ito na. At ng mga bagay na nakikita at ang mga bagay na hindi nakikita. Maging ang mga luklukan o mga pagpasakop sa mga pamunuan o mga kapangyarihan, lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa Kanya. Now, take note. Nakita ho natin, lahat ng bagay ay nilikha sa pamamagitan ng ating Panginoon at ang sabi po dito, ang mga bagay na nakikita, mga bagay na hindi nakikita. Angels are spirit. Mga espiritong nilikha sila ng Diyos. At ang isa sa nilikha ng Panginoon na espiritu at pinakamagandang anghel. Sa bagay, lahat ng anghel maganda, Yung iba merong mga pakpak, merong walang pakpak, At meron tinatawag na kerubin, meron tinatawag na serapin, iba't ibang klaseng uri ng anghel. Pero all of them, they call it angels. Pag sinabing angels, mga kapatid, pag sinabing anghel, ito ay mga sinugo ng Diyos, mga messenger of God. Sila'y sinusugo ng Diyos sa ibabaw ng lupa at sila ang inuutusan ng Panginoon, ang mga anghel ang tagapag-ingat ng mga anak ho ng Diyos. Sila ay espiritu, hindi po natin nakikita. Pero merong pagkakataon na ang mga anghel ay nagpapakita rin sa tao sa pamamagitan ng anyong tao rin, sa wangis din natin. Ngayon, tignan po natin mga kapatid. Sa simula ng paglikha ng Diyos, bago magkaroon ng kudita sa langit, ang isa sa nilikha ng ating Panginoon, walang iba kundi yung angel na kerubin na tinatawag na yan po ay si Lucifer na kerubin. Pakinggan po natin ang pagkakalikha sa kanya. Alam natin sa oras na ito, galit na galit ang kaaway natin sapagkat inaalam natin ang pinagmulan ng lahat ng kaguluhan sa ibabaw ng lupa. Kapitulo 28, buksan po natin. Kung meron kayong mga Bible dyan, sundan din ninyo. Kapitulo 28 na ang bersikulo ay 14. Ganito pagkakalikha sa kanya. Umpisahan natin sa 14 and 15. Ito, ikaw, tinutukoy si Lucifer, ikaw ang pinahirang kerubin na tumatakip at itinatag kita na anupat ikaw ay nasa ibabaw ng banal na bundok ng Diyos. Now take note, itong kerubin na ito na anghel ay tumatahan saan? Sa Holy Mountain na tinatawag ng Panginoon, yung banal na bundok ng Diyos. Ikaw ay nagpanhik manaog sa gitna ng mga batong mahalaga. Ayan, naglalakbay siya, Tignan natin. Ikaw ay sakdal sa iyong mga lakad mula sa araw na ikaw ay lalangin. Now take note, pagpasdan na naman natin ito. From the beginning na nilikha ng Diyos itong kerubin na ito na lumalarawan kay Lucifer, ang pagkakalalang ng Diyos sa kanya ay perfect. Ginamit yung word na perfect sa English na tinranslate naman sa Tagalog na sakdal. Ibig sabihin, maganda ang pagkakalikha, walang bahid ng kasalanan, walang depekto, may kapangyarihang binigay ang Diyos, napakaganda ho niya. Kaya ang sabi, ikaw ay sakdal sa iyong mga lakad mula sa araw na ikaw ay lalangin. Now, ituloy po natin, itaas lang natin ng 13. Ang sabi sa 13, nung nilikha siya ng Diyos na perpekto, panikpanaog sa mga mahalagang bato, inilagay siya ng Panginoon na maging bantay sa tinatawag nating halamanan ng Eden, kung saan nanahan si Eva at si Adan. Kaya kilala ni Lucifer si Eva at si Adan. Kaya ang sabi ganito,
ikaw ay nasa Eden na halamanan ng Diyos. Lahat ng mahalagang bato ay iyong kasuutan. Ang sardio, o yan yung mga kasuutan niya, no? Ang sardio, iba't ibang uri ng mga bato. Ang topasyo, at ang diamante, ang berilo, ang onyx, at ang haspe, ang safiro, ang esmeralda, at ang karbungko, at ang ginto, ang pagkayari ng iyong mga pandereta, yung instrumental, sa musical, ay binigay din sa kanya ng Panginoon. Ang pagkayari ng iyong pandereta at ng iyong mga plauta, the flute, ay nasa iyo. Sa kaarawan na ikaw ay lalangin, ay nangahanda. Tignan natin, na ito palang si Lucifer ay kumpleto. Suot niya ang mga mahahalagang bato. Kaya nga po namana ng tao yan Kaya simula nang magkasala ang tao, natukso ni Satanas ngayon ng ni Lucifer ang mga tao, ang tao naging mahilig sa mga material na suotin ngayon. Ang gusto mga tao nagsusuot ng mga diamante, nagsusuot ng mga ginto sa katawan. Bakit? Yun ang dala ni ni Lucifer From the beginning nasa kanya lahat ang mga magagandang bato, napakaganda. At the same time, si Lucifer ay musician. Meron siyang mga musical instrument. Isa na nga ang pandereta, isang uri ng musical instrument. Ang flute, isang uri din ng instrument, ay napasa kanya sa kaarawan na siya ay lalangin, ay nahanda ang lahat ng mga bagay. Ang ganda, So yun po, ang pagkakalikha ngayon, napakaganda. Ngayon, sa kagandahan niya ngayon, ito na ngayon ang pinaka-main. Sa kagandahan ng pagkakalikha ng Diyos, nagkaroon ngayon ng problema. Nagkaroon ng problema ngayon sa langit. Nagkaroon ng problema si Lucifer. Sa Diyos, sa side ng Diyos, walang problema. Sa side ng maraming anghel, wala rin problema. Nagkaroon ng problema sa kerubin na anghel na si Lucifer. Pakinggan po natin, balikan natin yung tinatawag na Ezekiel 28. Ito na ngayon yung problema ngayon, Ang sabi ay ganito, sa verse 15, tignan natin. Ikaw ay sakdal sa iyong mga lakad mula sa araw na ikaw ay lalangin hanggang sa ang kalikuan. Ayan, ito na. Hanggang sa ang kalikuan ay nasumpungan sa iyo. Doon nagsimula na ngayon yan, mga kapatid. Nagsimula na ngayon ang rebellion ni Lucifer na isang magandang anghel. Ituloy natin sa 17. Ano sabi sa 17? Ano ang kalikuan na nasumpungan ng Diyos kay Lucifer? Ito na. Ang iyong puso ay nagmataas dahil sa iyong kagandahan. Ayun, dahil may kapangyarihan din binigay ang Diyos, pero limitation lang, Limitado ang kapangyarihang binigay ng Diyos sa mga anghel, maging kay Lucifer, pero doon sa kanyang kapangyarihang taglay, kahit limitado, dahil sa kanyang kagandahan, dahil sa kanyang likas, ay nagkaroon siya ng naging mapagmataas sa kanyang sarili. Alam niyo mga kapatid, yung pagiging mapagmataas, ayaw ho ng Diyos yan Yung pagiging mapagmataas po ng tao, yan po'y minana ng tao mula pa kay Lucifer. Itinatanim ni Lucifer sa puso ng tao. Ito na, ang iyong puso ay nagmataas dahil sa iyong kagandahan. Iyong ipinahamak, tingnan ninyo, yung pagmamataas. Ano nagiging resulta? Iyong ipinahamak ang iyong karunungan. Marunong si Satanas Marunong si Lucifer, napakatalino niyan. Dahil sa iyong kaningningan, aking inihagis ka sa lupa, aking inilagay ka sa harap ng mga hari upang kanilang masdan ka. Verse 18, sa pamamagitan ng karamihan ng iyong mga kasamaan, dumami na. Nagkaroon na ng kasamaang ginagawa, naipon na, dumami na yung kanyang pagiging mapagmataas. Yung kanyang kalikuan, naipon na, dumami.
Kaya ang sabi, sa pamamagitan ng karamihan ng iyong mga kasamaan sa kalikuan, ng iyong pangangalakal, iyong nilapastangan ng iyong mga santuaryo, kaya't ako'y naglabas ng apoy sa gitna mo, sinupo ka at pinapaging abo ka sa ibabaw ng lupa sa paningin ng lahat ng mga nanonood sa iyo. Tingnan natin ngayon. So ito ngayon ang naging result, naging mapagmataas na ngayon. Si Lucifer against God, nagkaroon ng rebellion sa langit. Nagrebelde siya ngayon. Sa pagre-rebelde niya ngayon, ito history to mga kapatid, tinatalakay natin gradually, unti-unti para maintindihan natin. Paano nagsimula ang rebellion? Paano nagsimula ang kontrobersya? Paano nagkagulo sa langit hanggang sa nagpatuloy sa lupa? Alright. So ngayon, naging mapagmataas na siya, naging rebellion siya against God para makakuha siya ng kakampi. Alam mo naman, maging dito sa ibabaw ng lupa, pagka may galit ka sa tao, para makalaban mo yung tao, hahanap ka ng kakampi mo. Ganyan ang style ni Lucifer. Ano ang ginawa ngayon ni Lucifer? Naganap siya ng kakampi against God na magre-rebelde laban sa Diyos. Nilason niya ang maraming kaisipan ng mga anghel. Nangampanya siya, nagkalat siya. Tinawag niya yung mga anghel. Alam niyo ba, ang Diyos, yan Diyos na yan. Yan lumikha ng langit at lupa at ang mga tao. Ganito karakter niyan. Hindi maganda yan. Ganito. Pakinggan ninyo, ganito ginawa niya. Sa Kapitulo 12 ng aklat po ng Apokalipsis, dito nilarawan paano siya nagrebelyon against God at paano siya nagtawag ng mga kakampi. Ayan. Tignan po natin dito, dito sa versikulo 1 ay pinakita ang kanyang ginawa. At isang dakilang tanda ay nakita sa langit. Isang babae, may babaeng tinutukoy dito. Ang interpretasyon dito ng Catholic ay si Virgin Mary. No. This is a symbolic woman na ito'y kumakatawan sa iglesia, sa church. Pag babae sa prophecy ay the church. Isang babae na nararamtan ng araw, ibig sabihin nagdiningning siya. At ang buwan ay nasa ilalim ng kanyang mga paa. So, yung buwan humihiram ng liwanag sa araw. At sa kanyang ulo ay may putong ng 12 bituin. The 12 symbolic ng 12 tribes of Israel. Because the 12 tribes of Israel, that is considered the first church in the wilderness. Alright. Verse 2, siya'y nagdadalang tao, nanganganak. Symbolic din po yung kanyang panganganak dito. At siya'y sumigaw na nagdaramdam sa panganganak at sa hirap upang manganak. Mga kapatid, pag-aaralan natin to, sometime pag-aaralan natin to, yung pagdadalang tao, ito'y nilinaw ni Apostol Pablo na yung palang pagdadalang tao na tinutukoy sa Revelation, ito pala yung conversion sa pagdadala ng mga pangangaral mo sa sanlibutan para ang tao'y madala mo sa paanan ng Diyos ay dumadana sila ng kahirapan at pag-uusig at kamatayan tulad sa isang babaeng nagdadalang tao na taglay ang kahirapan. Kaya sa pagdaramdam ng mga taong pinag-uusig at pinapatay, sila'y sumisigaw sa pagdaramdam, sa kanilang panganganak, sa kanilang conversion, sa hirap na kanilang dinanas na hinalin tulad sa isang nanganganak. Verse 3, at ang ibang tanda, di samantalang nangyayari yung persecution dito sa lupa, lumingon si Juan at may nakita siyang another sign. At ang ibang tanda ay nakita ko sa langit at narito ang isang malaking dragon. Ito na, yung dragon si Satanas na ito. Si Lucifer ito. Isang malaking dragon mapula na may 7 ulo at 10 sungay at sa kanyang mga ulo'y may 7 diadema. Ito na, verse 4. Ito na ngayon ang rebellion. At kinaladkad ng kanyang buntod ang 3 bahagi, the 1/3 na mga bituin sa langit at ipinaghagi sa lupa. Kita ninyo, yung dragon na may buntot, kinuha niya ang 1/3 ng mga bituin sa langit. Nang makuha ngayon ng dragon, yung 1/3 na populasyon ng mga bituin sa langit, ang ginawa ng Panginoon ay ipinaghagi sila sa lupa
At lumagay ang dragon sa harapan ng babaeng manganganak. Meron po itong dalawang comparison during the time na ipanganganak si Kristo. Hindi po ba? Na gustong lamunin ng kanyang anak sa pagkapanganak. Binalak patayin ni Lucifer ang ating Panginoon nung siya'y ipinanganak. Hindi po ba? Sa pamamagitan ngayon ng mga Romano. Alright. Sila Pilato, pinapapatay yung sanggol na ipanganak. Alright. So tignan natin. So nakahikayat na siya, kinaladkad ang ikatlong bahagi ng mga bituin. Ngayon, ipakikilala ko sa inyo mga kapatid, saan lumalarawan yung mga bituin na kinaladkad ng buntod ng dragon na lumalarawan kay Lucifer. Pakinggan din natin dyan sa the book of Revelation, sa chapter 1, verse 19. Yung palang bituin na kinaladkad ng buntot ni Lucifer, referring to the dragon, mga kapatid, ito pala'y lumalarawan sa mga angels. Tignan natin. Ang hiwaga ng 7 bituin na iyong nakita sa aking kanang kamay at ng 7 kandelerong ginto, ang 7 bituin ay ang mga anghel. O, tignan ninyo, ng 7 iglesia. Sa makatuwid, yung dragon na merong buntot, kinaladkad niya yung ikatlong bahagi ng mga bituin sa langit. Yung palang mga bituin na nakaladkad niya, ibig sabihin, nahatak niya, napasama niya sa kanya, yung palang bituin ay lumalarawan, kumakatawan sa mga angels. Sumama kay Lucifer na mag-rebellion against God ang 1/3 na populasyon ng mga anghel sa langit. Ang tanong, gaano karami ang mga anghel sa langit? Magbilang tayo kung gaano karami ang anghel sa langit. Basahin natin. Ito po. At nakita ko at narinig ko ang tinig ng maraming mga anghel. Tingnan natin. Yung palang mga anghel napakarami. Maraming mga anghel sa palibot ng luklukan at ng mga nilalang na buhay at ng matatanda. Ito na. At ang bilang nila ay 10,000. O, ayan. Tigsa 10,000 at libo-libo. Ang dami. Isipin nyo mga kapatid, yung 1/3 nun na populasyon na 10,000, tigsa 10,000 at libo-libo, ang ginamit po rito sa King James Version translation sa English ay myriads. Kapag ginamit natin sa mathematics ang myriads, ibig sabihin hindi ho natin mabilang sa kapal at dami ng mga anghel sa langit. Tingnan niyo yung populasyon na yun. Hindi mabilang sa dami mga anghel, 1/3 nun nahikayat ni Lucifer at sila'y tinapon dito sa lupa. Now, dadalhin ko kayo bago, ito babaybayin natin to. Bago tinapon si Lucifer at ang mga anghel na sumama sa kanya na ang bilang ay 1/3, nagkaroon muna ng labanan sa langit. Pakinggan natin. Ito maganda eh. Andito yung climax ng rebellion. Sa chapter 12, verse 7 up to 9, baybayin po natin ito mga kapatid. Ito sabi. At nagkaroon ng pagbabaka sa langit. Hindi naman ito physical, ano? Ito'y katwiranan, labanan talaga nila. At nagkaroon ng pagbabaka sa langit. Si Miguel, that is Jesus Christ, referring to Jesus, at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka sa dragon, at ang dragon at ang kanyang mga anghel, o may anghel na siyang kasama ngayon, ito na nga yung 1/3, ay nakipagbaka kay Miguel. At hindi sila nanganalo, ninasumpungan pa man ang kanilang dako sa langit. Bakit? Ito na. Inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanlibutan, the deceiver. The meaning of Satan, the meaning of devil means the deceiver, mandaraya. Siya'y inihagis sa lupa at ang kanyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. Now take note. Yung mga anghel na 1/3, napakarami nila sa lupa ngayon.
Bagamat hindi natin sila nakikita, yan ay invisible enemy natin. Napakarami, kahit sa gubat, nagkalat sila. Kahit sa ilalim ng lupa magtago, may demonyo pa rin yan. Pagpunta ka sa sementeryo, di lalo na. Kahit sa loob ng tahanan, nakakapasok ang demonyo. Sa dami at kapal nila, 1/3 na populasyon. Tuloy natin sa verse 10. At narinig ko ang isang malakas na tinig sa langit na nagsabi, ngayon dumating ang kaligtasan at ang kapangyarihan at ang kaharian ng ating Diyos at ang kapamahalaan ng kanyang kordero, Kristo, sapagkat inihagis na ang tagapagsumbong sa ating mga kapatid na siyang sa kanila nagsusumbong sa harapan ng ating Diyos araw at gabi. Now, take note, ang isa sa gawain ng mga anghel ay reporter, tagapagsumbong. Ayan. Kaya nang bumaba rito si Satanas, yung mga taong nadaya niya, merong mga taong naging reporter. Kaya nagkaroon tayo ng mga dyaryo, magazine, mga balitang artista, maging sa loob ng iglesia, marami na rin balita ngayon, nagkalat Bakit? Araw at gabi may nagsusumbong. Bakit? Namana nga kay Satanas Sapagkat si Satanas, tagapagsumbong yan. Anong oras siya nagsusumbong? Biro mo? Yung sumbong niya araw at gabi, walang tigil ang kanyang yung kanyang pagsusumbong. Tuloy natin. At siya'y kanilang dinaig dahil sa dugo ng kordero at dahil sa salita ng kanilang patotoo at hindi nila inibig ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan. Verse 12, kaya't magagala kayo o mga langit at kayong nagsisitahan diyan sa aba ng lupa. Tignan ninyo, nang bumaba na ngayon, mga kapatid, tandaan nyo, hindi nagtagumpay ang rebelyon ni Lucifer na siyang Satanas ngayon, na siyang tinatawag na Diablo at ng kanyang mga anghel, hindi sila nagtagumpay sa rebellion against God. Tinalo sila, inihagis dito sa lupa. Ngayon, nung bumaba na sila sa lupa, ano naging kalagayan ng lupa? Ito na. Kaya't mga gala kayo o mga langit at kayong nagsisitahan diyan sa aba ng lupa o naging aba na tayo. Pag sinabing aba sa Tagalog, kahabag-habag, kalulos-lunos, kaawa-awa ang lupa. At ang dagat, naku, kaya nga disgrasya sa dagat, ang dami. Bakit? Sapagkat ang diablo'y bumaba sa inyo. Now take note, andito na, bumaba sa inyo na may malaking galit. Saan ang galit niya? Sa mga nananahan sa lupa at sa dagat. Sa pagkaalam niya na kaunting panahon na lamang mayroon siya. Mga kapatid, yung kanyang rebellion against God ay hindi nagtagumpay nung tinapon si Lucifer, si Satanas dito sa lupa ngayon kasama ang kanyang mga anghel. Dito niya pinagpatuloy yung rebellion niya against God. Ika niya, maghihiganti ako sa Diyos. Hindi kami nanalo sa langit, dito kami sa lupa magtatagumpay. Dadayain ko yung mga tao rito para ang mga taong madadaya ko, magre-rebelde sila against God. Kaya ang tao rebellion Kaya nga dyan nagsimula yung mga kudita, ng pamahalaan, rebellion ng mga tao, away-away ng mga tao, pinag-away-away na ngayon yan ni Satanas. Ayan, So, ganyan po. Tignan natin. Pupuntahan natin, mga kapatid, ang continuation ng rebellion ni Lucifer, ni Satanas. Tignan ho natin. Teka, ayan. Puntahan natin ang propeta Isaias. Magpaparto siguro tayo nito sa susunod. Dito sa Isaias 14, mga kapatid, ito na ngayon yung rebellion niya. Dito pinahayag kay Prophet Isaiah sa chapter 14. Tignan po natin kung paano nilarawan ng Diyos yung kanyang rebellion na siyang nagmamanifest din ng rebellion sa ibabaw ng lupa. Tignan ninyo. Kaya't aking, bakit 13? Sa 14 tayo. Sorry 14. Ayan. 14 verse 13. Punta tayo sa 13 muna. Ayan. Ito sabi, yung kanyang rebellion, gusto niyang agawin na ngayon ang posisyon ng Diyos sa langit. At sinabi mo sa iyong sarili, ayan, sinabi ni Lucifer, sinabi ni Satanas sa kanyang sarili, ako'y sasampa sa langit
aking itataas ang aking luklukan sa itaas na mga bituin ng Diyos. Or bituin, stars, referring to the angels. Ang sabi niya, itataas ko yung aking luklukan. Aba, may luklukan pa pala siya, no? Itataas ko yung luklukan ko. Saan? Sa kaitaasan ng mga bituin ng Diyos. At ako'y uupo sa bundok ng kapisanan. Kasi nagpupunta siya ron, no? Sa Holy Mountain ng Panginoon. Sa mga kaduluduluhang bahagi ng hilagaan, ika rito. Sa 14, ako'y sasampa sa itaas, do sa kalangit, ng mga kaitaasan ng mga alapaap, at ako'y magiging gaya ng kataas-taasan. Ayun. Gusto niya ring maging Diyos. Magiging gaya ako ng kataas-taasan. Magiging gaya ako ng Diyos. Sabi niya rito. Now, verse 16, tuloy natin. 16. Silang nakaakita sa iyo ay magsisititig sa iyo. This is time will come. Kanilang mamasdang ka na magsasabi, ito baga ang lalaki na nagpayanig ng lupa, na nagpauga ng mga kaharian? Ayun. Darating ang panahon, malalaman ng mga hari sa lupa, ng mga presidente, ng mga pangulo, kung bakit nagkaroon ng digmaan sa lupa sa pamamagitan ni Lucifer, ni Satanas. Siya ang nanggulo, nagpayanig ng lupa, na nagpauga ng mga kaharian. O kaya pati yung mga earthquake na yan, si Satanas din ang gumagawa dyan eh. Verse 17, tuloy natin. Na ginagawang gaya ng ilangang sanglibutan at gumiba na mga bayan nito na hindi nagpakawala ng kanyang mga bilanggo upang magsiuwi. Mga kapatid, kita nyo ho ang disaster na inabot natin. Baka sabihin natin, babira naman ng Diyos, bakit sa lupa pa bumaba? Bakit sa lupa inihagis? Hindi na lang sa ibang planeta. Alam nyo kung bakit, mga kapatid? Bago inihagis si Lucifer dito, dinaya niya muna yung mag-asawa. Dinaya niya muna yung mag-asawa, si Eva at si Adan eh. Doon nagsimula na yung rebellion niya. Para si Eva at si Adan mag-rebellion against God. Dinaya niya ngayon si Eva at si Adan. Nung madaya niya, wala nang magagawa dahil sinunod ng tao. Meron ng babala ang Diyos, huwag kayong kakain yan. Kasi alam ng Diyos, darating ang panahon, tutuksohin yung mag-asawa. Nagpatukso. Ano magagawa natin ngayon? Mga kapatid? Ngayon, bago tayo matapos dyan, nais kong basahin simula nang bumagsak ang tao sa kasalanan dahil sa pandarayan ni Satanas. Nagpatuloy na po ang pakikipagbaka, ang kontrobersyal ni Lucifer, ni Satanas, dito sa lupa against God. Ginamit niya ang tao sa ibabaw ng lupa. At ang tao ngayon, ang sabi nga, si Satanas, the devil, the Satan, deceiving the whole world, dinadaya niya ang buong sanlibutan. At yung mga nadaya niya, dito na ngayon lumalakad. At isa tayo sa lumakad dito na naging makasalanan din ang ating buhay nung una. Ang sabi ganito, at kayo'y binuhay niya ni Kristo nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Na inyong nilakaran, minilakaran tayo noon noong una, ayon sa paglakad ng sanlibutang ito, ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin, and that is Satan, ng espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Continuous na gumagawa pa rin yung espiritu ng pagsuway, and that is the spirit of Satan. Nagpapatuloy ito hanggang ngayon. Mga kapatid, bago tayo magtapos, nung magkasala ba si Eva at si Adan, binigyan pa ba sila ng tsansa na sila'y mapatawad pa ba ng Diyos? Siguro, hindi lang natin alam yung haba ng panahon na binigay ng Panginoon para magsisi pa si Satanas. Hindi ho nagsisi si Satanas Up to the present, hindi siya nagsisisi. Patuloy ang rebellion niya hanggang ngayon. Pakinggan po ninyo, babasahin ko marahil ay hindi alam ito ng marami. Sa 2 Pedro, nandito po ang kasagutan. Sa 2 Pedro,
Basahin natin sa Kapitulo 2 na ang bersikulo po ay 4 at 5. Nandito yung sagot. Sapagkat kung ang Diyos ay hindi nagpatawad sa mga anghel nang magkasala ang mga yaon. Kita nyo? Kaya nung magrebelyon na si Satanas, gumawa na ng kasalanan ngayon against God, sabi ng Panginoon, sapagkat kung ang Diyos ay hindi nagpatawad. Ibig sabihin, simula nang gumawa ng kasalanan, ang mga anghel na ito, hindi na sila pinatawad, kundi sila'y ibinulid sa impyerno. This is future, no? At kinulong sa mga hukay ng kadiliman upang ilaan, kailan niyang impyerno? Doon sila ibubulid upang ilaan sa paghuhukom, sa judgment day. Itatapon sila sa dagat-dagatang apoy. Pakinggan po ninyo dito po sa aklat ni Mateo sa Kapitulo 25 na ang bersikulo po ay 41. Pakinggan po natin, sila'y inihanda at ibinulid sa dagat-dagatang apoy. It will happen in the judgment day. Ang sabi ng Panginoon ay ganito, kung magkagayoy, sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa at pasaapoy na walang hanggan na inihanda sa dyablo at sa kanyang mga anghel. So time will come in the judgment day, the final judgment day, the execution of judgment day. Si Satanas, sinabi ng Panginoon, si Satanas na tinawag na the devil, the Satan, and his angels ay dadalhin ng Panginoon sa dagat-dagatang apoy, kasama ang mga taong sumunod sa likuran niya. So ganyan po, kaya mga kapatid, sa panahon po natin ngayon, tayo po ay nakikipaglaban spiritually. Ang nakalulungkot lamang, marami tayong mga Kristiyano, maraming Kristiyano, nagsisimba rin sila, pero they are the materials of Satan. Bakit? Sapagkat maraming mga Kristiyano ay hindi truly converted, kundi convinced lamang. Kaya yung mga hindi truly converted sa aral ng Panginoon, yun ang magulong Kristiyano. Kaya nagkakaproblema. Ganun pa man, sabi ng Panginoon, huwag kayong matakot. Hayaan nyo sila. Kaya pagdating ng Panginoon, 2 grupo lang ang daratnan ni Kristo. Isang grupo na sa panig ng mga tupa at isang grupo na sa panig ng mga kambing. Ang mga kambing ang pinakamaingay. Yun ang makasalanan. So dyan muna. At sa tingin ko, sa susunod, magpaparto tayo. Amen. Amen po, Brother Ray, sa panibagong napakagandang pag-aaral. Amen. Thank you po. And ako po muna ay babate, Brother Ray. Batiin ko lang po ang mga hindi ko nabate, si Sister Lilet. Good morning po dyan, Sister Lilet. And Sister, ano yung P, Ate Joy? P, Sister po ba yan? Sister P, welcome po. Thank you po sa pag-join. Sana po makita po namin yung cam nyo para malaman. Ay, si Kilala pa ako ni Ate Joy. Sharing Line. Ay, ma'am. Kayo po ba si Ate Maririna? Oo. Hello po. Thank you po sa invite. Oh, Ikaw pala yung Sherline. P, Welcome. Napakaganda. Hi po. Thank you, Andyan po ata si sister. Ay po si Tito pala. Thank you so much sa pag-join. And binabati ko si Brother Sherwin. Good morning dyan sa Middle East. And si Sister Jenny Bida and si Sister Nida. Good afternoon. And si Bunso Noel. Good morning. Good afternoon. And si Sister Ampi. Good afternoon po. Ayan. Thank you po sa inyong pag-join. And tayo po muna dadako po muna tayo sa ating picture taking bago po tayo bumalik po sa ating topic na napag-aralan para maihanda nyo po ang inyong mga question, kung ano po yung mga hindi nyo po naintindihan sa ating pag-aaral. And ayan, picture muna tayo. Ayan. Okay. Wait lang po bilang ako. Ayan. Sister, Cheryl Line ba? Cheryl Line. Picture tayo para merong
remembrance. Ayan, 1, 2, and 3. Po ay babalik po sa ating napag-aralan. Ayan. Brother Ray, nakataas ka po. Oo, bago po tayo magkaroon ng questions and answer, may sinabi si Sister Lilibet, nasagot daw yung niya, question eh. Hindi pa tayo Wow, nagsisimula, amen. nasagot na, no? Ganito mga kapatid. Amen. Dito sa Yes, Pilipinas, Kuya Ray. yes, Sister Pwede, Lilibet. pwede ko ba magsalita, Kuya Ray, bago ka Sige po. magsalita? Sige Kasi po. kanina umaga, Kuya, nagbasa ako sa Hebrew, chapter 3, chapter 2, chapter 4, kasi nag-Bible reading ako sa Hebrew na ko. Sabi ko, kasi sinabi doon sa Hebrew na yung ngayon ang sinasabi na dadalhin tayo para tayo, dahil sa galit niya noon na sa mga Israelite na kinuha sa Egypto, hindi nakarating doon sa pinangako niyang pahingahan. So, sabi ko doon din, sa ngayon, dahil kay Joshua, hindi ibig na kay Joshua lang niya yung binigay, kundi buong sanglibutan. So, sa ngayon is time na tayo magbalik sa kanya at tangkilikin ang pakikinig. Sabi ko sa isip ko, while ako nagbabasa, Lord, paano yung nagsabi sa iyo, naniwala sa iyo sa Panginoon, but iba ang sinasamba? Sabi ko sa isip ko, siya ang kinakausap ko. Bigyan mo ako ng sagot sa Holy Spirit, Lord, na ano ang ibig mong sabihin nito? Then sa last words mo ngayon, nasabi mo na nagsisimba sila ng mga kapatiran natin, but hindi yung sa kundi convince ba yun sabi mo, Kuya? Opo. Inconvince? Inconvince lamang. Wow, nasagot yung tanong ko sa isip ko kaninang umaga sa Panginoon. Amen, Kuya Ray. Thank you. Amen. Amen. Amen, Sister Lilet, sa iyong napakagandang sharing. And nakataas si Sister Geraldine. Go ahead po, Sister Geraldine. Ayan, good afternoon and happy preparation everyone. Habang nakikinig po si Maricel, may dumating po na katanungan sa kanya. Sige po, magtanong ka. Magandang umaga po sa lahat. Ang tanong ko po, Kuya Ray, kasi nabanggit niyo kanina na yung lindol, mga ganon is gawa ni Satanas po. So ang tanong ko po is, so mali po pala yung sabi ng mga tao na yung nangyayari yun, yung mga baha, lindol, mga bagyo, mga ganun po, is gawa, ay parang sabi nila, ito ay gawa ng Panginoon para magbalik tayo sa Kanya. So mali po pala yung mga sabi nila. Opo, mali po yun, At sa 29:11, pakinggan po ninyo ang plano ng Diyos sa tao. 29:11 ni Jeremias ay ganito po ang kababasahan natin bago tayo sumagot ng diretsuhan dyan. 29:11 ng aklat po ni Jeremias, sister. Ito sabi ng Panginoon para po sa ating mga tao na nagkasala dito sa ibabaw ng lupa. Sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo. May iniisip ang Diyos sa atin . Sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Tignan natin. So ang pinalano ng Diyos sa atin hanggang ngayon, yan ang plano ng Diyos, na tayo bigyan ng kapayapaan. Kapayapaan pala, Panginoon, bakit lumilindol? Yung pinakita kong video, gumuguho ang lupa, ang dami namatay. Gumuho yung mga building dahil sa malakas na lindol. Nagkaroon ng tidal waves, nagkaroon ng ganito, etc. Gera, digmaan, patayan. Mga kapatid, hindi po kagagawan ho ng Diyos yun. Pero pinahihintulutan ng Diyos yun dahil yun ang naging kagustuhan ng mga taong nananahan sa lupa. Sister, Kaya yung mga lindol na yan, hindi po gawa ho ng Diyos yan. Yan po'y gawa ho ng dyablo. Pakinggan ninyo sa Kapitulo 24 ng Mateo, pinangunahan na tayo ng Panginoon na mag-ingat tayo dyan sa lindol na yan. Hindi dahil galing sa Kanya, kundi galing sa kaaway.
Sa Kapitulo 24 na ang bersikulo po ay 6 hanggang 7, ganito po ang ating kababasahan. At makakarinig kayo ng mga digmaan o hindi galing sa Diyos yan. Kaya pinangungunahan na tayo. At mga alingaw-ngaw na mga digmaan, hindi rin galing kay Kristo yan. O, ingatan ninyo na huwag kayong maglumihanan sapagkat kinakailangang ito'y mangyari na dapat hindi pa ang wakas. Versikulo 7. Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian at magkakagutom at, ano susunod? Lilindol sa iba't ibang dako. Sino may kagagawan yan? Ay hindi po si Kristo. Lalong hindi po yung Diyos natin. Ang may kagagawan po niyan ay ang kaaway ho ng Diyos. Kaya pinangungunahan na tayo, be ready. Whatever happen dito sa planet Earth na ito, tayo'y maging handa. Baka tayo maging biktima ng anumang sakuna. Ano man ang mangyari sa atin, sister, at least nakakonekta tayo. May communication, may connection tayo sa ating Panginoon. Hindi tayo humihiwalay sa Kanya. Amen po ba? Amen po. Thank you po. Amen. Kaya nga sabi ng Amen. Panginoon lagi kayong magsidalangin. Lagi tayong mananalangin, mga kapatid. Paglabas mo ng bahay, bago ka lumabas, sister, manalangin ka muna. Hindi mo alam, paglabas mo, nahagip ka ng truck, aksidente. O ano man nangyari sa atin, nakahingi ka ng tawad. Nakahingi ka ng panalangin, di po ba? Yung kamatayan natin, panandalian lang po yan. Pagdating ni Kristo, bubuhayin ka. Mga kapatid, bago natin ibigay sa iba, sister, makinig kayo maigi. Dito po sa Pilipinas ay nagbabanta ng kaguluhan. Dahil itong dating presidenteng si Duterte ay gumagawa ng kaguluhan dito. Wala tayong pinapadigang politika ha. Na ang gusto ni Duterte, ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas na ngayon. Nagtatawag na siya pati sa military, pati sa mga pulis na mag-action. Parang tinuturuan niya na ang tao'y mag-alsa against Bongbong sa government ng Marcos. Dahil nga doon sa tinatawag na People's Initiative. Bagamat yan ay usaping politiko, pero naaapektuhan po tayong mga mamamayan. Kaya dito po sa Pilipinas ay magulo po ngayon sa politika. Nag-aaway-away, batuhan sila ng At ito, magaling si Duterte. Ini-involve niya taong bayan. Kumbaga sa sinisigaan mo ng apoy para magsindi. Magrebelyon ang taong bayan. Maulit-uli yung EDSA 1. No? So mga kapatid, mangyayari po yan. Sinabi, binasa natin kanina kay sister. Kaharian laban sa kaharian. Digmaan at lilindol sa iba't ibang dako at magkakaroon ng kahirapan. That is the work of Satan. Amen. Amen. Sister Maricel, napakaganda ng iyong katanungan kanina. Maraming pong salamat. And Brother Ray, napakaganda po ng iyong kasagutan. Ngayon ko lang din po yung nalaman. Thank you po. And sino pong gustong magtaas po ng kamay? Magtanong? Habang wala pa, o sige ako po muna. Brother Ray, yung Opo. sinasabi po bang dagat-dagatang apoy, ano po ba yan? Walang katapusan po ba yan? Ay may katapusan po yan. Yan po ang interpretasyon ng ating mga kaibigan. Kasi binasa nila yung 14, 9 at 10 ng Apokalipsis. Pakinggan po natin. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, ginagamit po nila ang talatang ito. Sa Kapitulo 14 na ang bersikulo po ay 9 at 10, ang sabi ganito, at ang ibang anghel, ang pangatlo ay sumunod sa kanila na nagsasabi ng malakas na tinig, kung ang sino man ay sumasamba sa hayop, progressive sumasamba sa hayop at sa kanyang larawan, at tumatanggap, progressive na naman, ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay, ay iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos na nahahandang walang halo sa inuman ng kanyang kagalitan at siya'y pahihirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na mga anghel at sa harapan ng mga kordero. At ang usok ng hirap nila ay napailang lang magpakailan-kailanman at sila'y walang kapahingahan, araw at gabi. Ibig sabihin,
Buhay sila nito, buhay. Naghihirap sila ng buhay, araw at gabi, walang kapahingahan. Silang mga nangagsisasamba sa hayop at sa kanyang larawan, at sino mang tumanggap ng tanda ng kanyang pangalan. Alright. So ito yung ginagamit nila, no? Na batayan, na pahihirapan araw at gabi. Ang tanong, nung sila ba'y pinahihirapan araw at gabi, sila po ba'y buhay o hindi? Buhay! Kasi kung patay na sila, hindi nila mararanasan na sila ay naghihirap sa apoy at asupre, di po ba? Sa makatuwid, samantalang habang nabubuhay ka doon sa apoy at asupre, samantalang nabubuhay ka at naghihirap ka roon, hindi po mamamatay ang apoy. Yan, ha? Hanggat buhay ka, hanggat naghihirap ka roon, nararamdaman mo yung hirap, buhay ka pa, yung apoy ho, hindi po mamamatay sa inyo. Ang tanong, kung mamamatay ba sila sa apoy? Mamamatay po sila? Opo, mamamatay po sila. Pakinggan ninyo, paano sila mamamatay? Pakinggan natin. Dito po sa Apokalipsis, sa kapitulo 21 ng kapitulo 20 na ang bersikulo ay 14 at 15, darating sila sa tinatawag na kamatayan din, na ang tawag ay ikalawang kamatayan. At ang kamatayan at ang Hades ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Ito yung tinutukoy kaninang dagat-dagatang apoy. At ito ang ikalawang kamatayan. Sa makatuwid ay yung dagat-dagatang apoy. At kung ang sino man ay hindi nasumpungan na nakasulat sa aklat ng buhay ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Pagkabulid sa kanila, darating ang panahon, mga kapatid, darating din sila sa kamatayang ikalawa. At ang kamatayan at ang Hades ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, sa makatuwid ay ang dagat-dagatang apoy. Mamamatay po sila doon sa dagat-dagatang apoy at matutupad yung ikalawang second death na tinatawag. Alright, ito na ngayon. Kung sila pala'y mamamatay, ano magiging kalagayan ng katawan nila doon sa dagat-dagatang apoy? Ito sagot. Ang sagot diyan, mawawala na rin yung apoy. Kasi yung impyerno dito gagawin yung apoy. Dito sila masusunog sa ibabaw ng lupang ito. So hanggat buhay yung mga sinusunog, hindi mamamatay yung apoy. Ngayon, ang sabi ng Biblia, darating ang panahon, mamamatay din sila sa dagat-dagatang apoy. Sa panong pamamaraan sila mamamatay? Pakinggan natin ang aklat ni Malakias, kapitulo 4, na ang bersikulo po ay 1 hanggang 3. Sila po ay magiging abo. Magiging abo po sila. Pakinggan natin sa 1. Ang sabi ganito, pati si Satanas magiging abo Sapagkat narito ang araw ay dumarating na nagdiningas na parang hurno. Ayan na naman. Binanggit na naman yung dagat-dagatang apoy dyan. At ang lahat na palalo at ang lahat ng mga nagsisigawan ng kasamaan ay magiging parang dayami. At ang araw dumarating ay susunog sa kanila. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, ano pat hindi mag-iiwan sa kanila ng kahit ugat ni sangaman. Ngunit sa inyo na nakatatakot ay sa aking pangalan ay sisikat ang araw ng katwiran na may kagalingan sa kanyang mga pakpak. At kayo'y, ito na, Sister Langging, at kayo'y magsisilabas. Sino yan? Yung mga naligtas. At magsisiluksong gaya ng guya mula sa silungan. Bakit? At inyong yayapakan ang masasama. Bakit? Sapagkat sila'y magiging abo sa ilalim ng mga talampakan ng inyong mga paa sa kaarawan na aking gawin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ayan, Sister Langging, yan ang sagot. Mamamatay din sila. Bakit? Magiging abo sila Biro mo, susunugin ka. Hanggat di ka sunog, hindi mamamatay ang apoy sa iyo. Kaya ginamit yung 14:11 ng Apokalipsis na sila'y pahihirapan magpakailan-kailanman at ang apoy sa kanila ay hindi mawawala. Hanggat buhay sila, hanggat naghihirap sila, buhay sila, hindi mawawala ang apoy doon. Titigil lamang ang apoy kapag sila'y namatay na. Paano sila mamamatay? Magiging abo. Biro mo, ibulit ka sa dagat-dagatang apoy at asupre. Alam nyo ba yung asupre? Tumutunaw yan. Yan yung binubugan ng ng bulkan
sulpur. Tutunawin ka niyan. Yun po ang aking sagot, Sister Langging. Amen. Amen po. Maraming pong salamat, Brother Ray. Napakaliwanag. Thank you po. And Sister Geraldine, nagtaas ka po uli, Sister Geraldine. Go ahead po. May katanungan po daw siya po again. Sige po. Halika. Lahat po ulit. Kasi po, di ba sa amin is baha ngayon po. Tapos, may post po kasi yung kapatiran namin dito sa church na kasi parang isang province lang kami, isang sa Mindanao. Tapos about kasi doon sa post niya, nakalagay po kasi doon, na dati nga po is 40 nights and 40 days is baha at saka ulan. Ay, ganito pala yun, 3 araw pa lang yung ulan sa amin is gano'n na yung baha. Tapos, how much more daw yung sa dating panahon ni Noah is 40 nights and 40 days. Ano pa daw, gaano pa daw kalaki yung baha noon. Tapos sabi niya doon na magpatuloy lang tayo sa ating pangalagad pagsasamba sa Panginoon. At saka yung tiwala natin is huwag mawala at magpatuloy tayo sa buhay natin na kasama natin si Jesus. Tapos ngayon, kinapit-paste ko po yun, pinost ko po sa Facebook ko, and then may nag-comment po kasi doon na ang comment niya na, basahin ko lang po, na ang comment niya po is, hindi na mangyayari yan na magkaroon pa ng baha o lunok sa Bisaya sa buong mundo kasi nangako na ang Diyos na hindi na niya gagawin ito sa mga tao dahil dumating na si Jesus Christ at siya na ang nagtubos sa ating mga kasalanan. Tama po ba yun, Kuya Ray? Na na hindi na mauulit? Yes po. Sa ngayon po ay hindi na po mauulit yung baha gaya ng ginawa ng Panginoon. Sa ibang paraan na po ay gagawin ng Panginoon kung paano niya lilipulin ng masama sa huling araw. Pakinggan natin sa 2 Pedro 3:5 sa 1-8. Ganito po ang sinasabi po sa Biblia, sister. Ito'y babala po sa atin. 3:5 muna. Tignan natin sa 5, ang sabi ganito. Sapagkat sadyang dililimot nila na mayroong sangkalangitan mula ng unang panahon. Totoo yan. At isang lupang inanyuan sa tubig at sa gitna ng tubig sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Totoo naman Noong unang panahon, sister, ang bundong ito'y nababalot naman talaga ng tubig. Bago ayusin ito ng Panginoon. Nire-remind lang sa atin ito, no? Ngayon, verse 6, nasa pamamagitan din ito ang sanlibutan noon. Ito itinutukoy sa panahon ni Noe. Na sanlibutan noon na inapawan ng tubig ay napahama. Alright. 7. Ngunit ang sangkalangitan ngayon, yung present day natin ngayon, itong lupang ito, at ang lupa sa pamamagitan ng gayunding salita ay iniingatan talaga sa apoy na itinataan sa araw ng paghuhukom at ng paglipol sa mga taong masama. Sa makatuwid, sa araw po ng final judgment, sa ikalawang pagbabalik ni Kristo, hindi na po tubig ang gagamitin niyang pamatay sa mga gumagawa ng masama. Inilalaan niya na ngayon ang sanlibutang ito sa araw ng paghuhukom sa pamamagitan na po ng apoy at hindi na po ng tubig. Tapos na ho yung tubig Ngayon naman po ay inilalaan sa apoy. Yun po ang aking kasagutan doon ayon sa sagot po ng Biblia. Okay po. Amen. Salamat, Kuya Ray. Salamat po. Thank you. Thank you, Sister Maricel, sa napakagandang Welcome po. katanungan. Thank you. po. Amen. Napakaganda po ng sinabi ni Brother Ray. Sino pong gustong magtaas po ng kamay? Mayroon pa po tayong oras. Sige po, taas po kayo. Sister Hilda, good morning. Yan. Sister Nida Cruz, Good baka may morning tanong po. ka. Sige Yeah, po, Sister morning. Nida. Good morning, Sister Hilda. Nakamute ka po, Sister Nida. Sige po, go ahead. Brother, hindi po ba nabanggit na yung parusahang walang hanggan? Yung po bang walang hanggan na yun ay talagang walang katapusan?
hanggat buhay ka doon sa dagat-dagatang apoy, talagang walang hanggan yun. Mararamdaman nga yung hirap eh. At sila'y pahihirapan araw at gabi. Yun po yung parusa na walang hanggan. Araw at gabi. Ngayon, yung kanilang paghihirap doon sa dagat-dagatang apoy, sapat na ho na maranasan po ng tao yung bigat na ginawa nilang kasalanan. Pati nga si Lucifer, kasama nilang sinusunog sa apoy, sa dagat-dagatang apoy at asupre. Kaya darating ang panahon, silang lahat, sabi ng Panginoon, sila'y magiging abo sa talampakan ng mga banal. Doon po sasapit yung sinabi ng Panginoon na ikalawang kamatayan sa dagat-dagatang apoy. Kaya doon sa dagat-dagatang apoy, may kamatayan po sila ron. Ang tawag doon ay ikalawang kamatayan. Magiging ano po sila, magiging abo. Pero hanggat hindi ka nasusunog doon, mararanasan mo magpakawalang hanggan yung apoy na nagdinigas sa iyo. Amen. Ano po yun? Napakaganda po. Brother Rick, Brad, Sige po, Opo. Brother Lorenzo. ano lang po ako ng karagdagan din dun sa tanong ni sa walang tungkol dun sa walang hanggan. Opo. Kasi kaya naman Brother Rick, tama ba yun? Kaya sinabi na walang hanggan kasi wala na eh. Talagang malilimot na yung isang tao sa kasaysayan ng kanyang buhay. Limot na talaga. Talagang walang hanggan na, forever na. Pero yung sinasabi, baka ang pagkakaakala ni sister, yung walang hanggang kang sinusunog, hindi po ganun. Para lang po kasi para lang po isang kahoy yan na pag sinunog, pag naging abo na, namamatay na yung apoy. Ganun po ang ibig sabihin nun. Pero yung salitang walang hanggan po, hindi po habang panahon, hindi po ganun kahigpit ang ating Diyos. Katulad lang po yan na nangyari sa Sodom at Gomora, ang nakalagay din po ay everlasting din eh. Pero asa po yung Sodom at Gomora, wala. Abo na po sila. Ganun din po ang nangyari. Kaya wag pong mag-isip na ang Diyos natin sinasamba ay talagang napaka-higpit pagdating ng paghukom. Hindi po ganun, sister. Siya nga naman. Oo. Ang mangyari po kasi, walang hanggan. Kapag sinabi ng walang hanggan walang katapusan yun Alam po ninyo, sa bagay na yan dalawang kaisipan po ang umiiral dyan. Kaisipan po ng tao at kaisipan po ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon kay Propeta Isaias, isip ko, hindi nyo isip. Lakad ko, hindi nyo lakad. Ibig sabihin, magkaiba tayo ng pananaw doon sa salitang walang hanggan. Pag sinabi ng Diyos na walang hanggan, nangangahulugan hanggat ang tao po ay nananatiling buhay sa dagat-dagatang apoy, yung apoy doon hindi po mawawala magpakawalang hanggan. Hanggat ang tao hindi nasusunog doon sa dagat-dagatang apoy. Parang ganito, ako po'y madalas magsaing. Nagsasaing ako eh. Pag ako nagsaing, yung apoy po ba papatayin ko kagad? Hindi, hanggat hindi naiinin yung sinaing ko, yung apoy doon, magpakawalang hanggang nag-aapoy yun. Bakit? May niluluto ako eh. Pero pag nakita ko luto na yung niluluto ko, saka ko papatayin yung apoy. So, ganun po yun. Ganun po yun. Ganun po yung mga tinuro ng Panginoon. Napakalinaw po. Ibig sabihin, napakabuti ng Panginoon. Hindi tayo forever na papatayin kung tayo makasalanan. Siya nga naman. Oo. Yan ang... Meron pong nakisabi ni Brother Sherwin, depende daw po sa nagawang kasalanan. Ano pong ibig sabihin nun, Brother Sherwin? Depende sa kasalanan. Pag mabigat ang kasalanan, matagal kang mamatay sa ganun ba yun, dagat. Kuya Ray? Kasi sabi, kauli lang daw mamamatay si Satan kasi siyang pinakamatinding kasalanan na gawa. Sabihin, yung walang kamatayan, nababanggit kasi na depende sa nagawa ng kasalanan ng tao, yung mabigat, o may ganun paghatol ba na sinasabi? O sabay-sabay mamamatay yung mga tao pag sinunog yun? O depende sa kasalanan na ginawa nila? Alam po ninyo, yan ay nabasa natin kay Ellen G. White. Pero biblically, baka hanapan tayo ng talata ng ibang protestante. Wala tayo mababasang ganun. Pero sa pananaw ko, Brother Sherwin, merong maagang mamamatay doon sa apoy. Meron ding matatagalan. Yun ay pananaw ko po yun. Pero sa kabuuan, lahat po sila ay masusunog. Lahat po sila ay mangangamatay na ikalawa. Lahat po sila ay magiging abo at the end. Amen.
Brother Sherwin, okay na po ba? Walang follow-up? Salamat po, Brother Ray. You welcome po. Welcome po kayo. Amen, Sister, amen. Hindi po. Ako ay may itatanong. Okay po. Ano po bang mangyayari doon sa mga uod? Uuudin pa daw ay yung mga hindi makakaligtas. Ano po ba yung masusulok? Yung uod nila hindi mamamatay. Opo, ganito po yan. Sa ikalawang pagparito po ng ating Panginoon at the second coming, hindi naman kagad sila susunugin ng Panginoon eh. Pagparito ng Panginoon, yung mga makasalanan, sila po'y mangangamatay. Mangangamatay po. Lahat ng mararatnan ni Kristong makasalanang buhay sa second coming, sila po ay mangangamatay. Mababasa niyo po yan sa Apokalipsis Kapitulo 6 na ang bersikulo ay 12 hanggang 17. So habang nananatiling patay sa loob ng 1,000 taon, itong mga hindi naligtas, sila po'y magkakaroon ng uod sa ibabaw po ng lupa. Kaya mamamaho itong lupa at ang lupa madilim. Kaya yun ang sinasabi na ang uod nila ay hindi mamamatay. Bakit? Hanggat hindi ka nauubos, yung uod nila hindi mamamatay. So ganun po. Doon sa aming pag-aaral, hindi naman tayo kumuha ng criminology, pero meron kaming subject tungkol doon sa patay. Ang tao pala, pagka namatay, in 24 hours, titigas ka, tapos lalambot ka. Yun ang tinatawag na advanced decomposition. Ibig sabihin, ikaw yung mabubulok na magpapasimula. Ang tao pala, kapag kahit nilibing mo na, uuudin ka doon. Yung uud doon, hindi mamamatay hanggat hindi ka nauubos. Mamamatay ang uod, actually, mamamatay sila kusa pag wala na silang makakain. Kapag ubos na po ang ating katawan. Ganun po yun. Yan po sa panahon po ng 1,000 taon na yung uod nila ay hindi po mamamatay. Bakit? Uuudin po silang lahat eh. Lahat ng mga namatay nung dumating ang Panginoong Jesucristo. Hindi pa pwedeng mabuhay ang uod sa apoy at asupre. Masusunog din sila. Kaya yan po'y magaganap sa loob ng 1,000 taon. Amen. Amen. Ate Marie, pasensya na. Hindi ko yung sagot kanina. Kasi nagpe-pray kami kanina sa sakyan. Nahinaan ko yung book. Kaya napaulang ako kasi nagpe-pray. Kaya ano yung sagot mo kanina na kasi tinanong ko din yung asama ko dito na gusto ko lang iklaro ulit, no? Okay. Kasi sagot ko kanina na pag tayo tinupok ng Panginoon, no? Yung mga hindi naligtas. Wala na ba yung depende sa kasalanan? Kasi sabi ng kasama ko, wala naman sa Panginoon kasi wala naman kasi malaki o maliit na kasalanan. Kasalanan talaga. Sabihin, pag hinatulan tayo ng kamatayan, sabi nga ni Kuya Larry kanina, once na natubo ka na, hindi ka na siguro pahihirapan pa ng Panginoon kasi anak din tayo ng Diyos eh. Kawawa naman, kasi gusto nga tayo ligtas ng Panginoon, kaya nga lang, dahil hindi ka nakinig, talaga makakaranas ka ng kamatayan. Pero hindi naman tayo hahantong doon na porket ikaw yung drug lord, tapos isang drug lord, isang drug lord, isang user lang, no? Parehas lang ang makasalanan yan eh. Hindi naman ibig sabihin yung drug lord, yung mga pinaka-mastermind, ay sila yung pinakamatagal na masulong kaysa doon sa user lang. Ganun ba yung paghatol sa kasalanan na pag sinunog? O sabay-sabay lang talaga ano ko lang, hindi ko narinig kanina yung sagot mo kanina eh. Yeah. Sa akin, nabasa natin kasi yan kay Mrs. White. Sinabi ni Mrs. White sa kanyang writings na yung mga mabibigat ang kasalanan, sila yung matagal na mamatay. Pero yung hindi gumawa ng masyadong mabigat na kasalanan, ay unang mamamatay. Ngayon, tanungin natin ng Biblia, ganun po ba? Merong mabigat na kasalanan, merong magaang na kasalanan po ba? Pakinggan natin sa unang 1 na alaala ko sa 5:17 ng unang 1 ay ganito po ang kababasahan po natin. 5:17 ng aklat ni Juan, ang sabi ganito, lahat ng kalikuan ay kasalanan at may kasalanan, hindi ikamamatay. Tingnan natin halimbawa ako, nagnakaw ako. Yung kasama ko ng rape. Ibig ba sabihin, mas mabigat ang kasalanan niya kaysa sa kasalanang akyat bahay na ginawa ko, nagnakaw ako, naglimas ako ng mga alahas, nagnakaw ako sa bangko. Sa paningin mo ng Diyos, hindi ho.
Walang magaang, walang mabigat. Lahat po yan mabigat. Sapagkat ang sabi ng Biblia, lahat ng kalikuan ay kasalanan. Ibig sabihin, pantay-pantay po yan. Pantay-pantay po yan. Basta't kasalanan, pantay-pantay po yan. Ngayon, yung time frame ng kamatayan naman sa dagat-dagatang apoy, hindi po natin masasama sino unang mamamatay. Hindi natin masasabi kapag halimbawa, nauna akong namatay, hindi ibig sabihin magaang ang kasalanan ko kaya nauna ako. Yung kasama ko matagal mamatay, ibig sabihin napakabigat ng kasalanan nun. Hindi ho. Baka malakas ang resistensya. Kamukha nung kay Noah. Hindi ka Okay. nalunod. Oo. Sana merong hindi nalunod, may nalunod. Ganun, no? So, para sa akin po ay pantay-pantay po at sabay-sabay silang matutudas doon sa dagat-dagatang apoy. Yan lamang. Salamat po. You're welcome. Amen. Salamat din. Amen. Thank you, Brother Sherwin. And tayo po ay nasa oras na po, mga kapatid. Tayo po ay magtatapos na po. Pero sana, Ate Marie, huwag tayo mag-focus doon sa kamatayan. Doon tayo mag-focus sa buhay na walang Yes. Amen. Amen, brother. Kasi Brother Sherwin. na-imagine ko, Brother Sherwin, na-imagine ko na Ganun po lang pala, kung ako pala. mamamatay di pala. Tama. Akala ko Amen, forever amen. yun. Buti na Amen. lang hindi. Ayun. Maganda yung sinabi ni Brother Sherwin. Okay, thank you po mga kapatid. At tayo po ay umabot na naman po sa ating oras ng pagtatapos. Maraming pong salamat mga kapatid. I hope and pray na tayo po ay patuloy na nabibless at lumalago sa ating mga natututunan, naway maipasok sa ating puso't isipan at tayo po ay patuloy na lumago sa ating pananampalataya. Maraming pong salamat. And Brother Ray, siguro po, konti na lang po ang huling pananalita bago po tayo mag-closing prayer. Gaya ng sinabi ni Brother Sherwin, let us focus our eyes and mind sa everlasting life. Doon po tayo, doon tayo papanig. Alam naman natin ang taong lumalayo sa Diyos, ang taong nagpapatuloy sa paggawa ng masama, ay meron pong karapatang hatol doon. Alalahanin natin mga kapatid, ang impyerno ay ginawa yan ng Diyos, hindi para sa atin, kundi yan po ay para sa dyablo at sa kanyang mga anghel. Nakakalungkot lamang, pati ang tao po'y nadamay sapagkat yan ay kagustuhan ng ibang mga tao na sila'y sumunod sa yapak ng kaaway ng Diyos. Yan lamang, manghawak po tayo sa aral ng Panginoon hanggang kamatayan. Amen. Thank you po. Praise the Lord. And Brother Ray, Ate Opo. Joy, may sasabihin ka, sige po. Habol si Sister Ampi. Aawit si Sister Ampi? Wow, amen, amen. Okay, tayo po ay makakarinig. Meron po tayong surprise appeal song mula po kay Sister Ampi Garcia mula sa Amerika. Sister Ampi, bigay ko na po sa iyo ang panahon. Sila po Ano po ba ang Tagalog ng Love Lifted Me? Tagalog ng Love Lifted Me. Lovely Set Me. Tama po ba? Opo. Ika lang po ha. Okay po. Sige, habang inaantay natin si Sister Ampi, si Sister P po, siya po yung pamangkin ni Brother Sherwin, na si Sister Sherilyn. Thank you po, Sister Sherilyn, sa iyong pag-join. Sana po sa susunod po muli ay makita po namin kayo. Thank you po. Pakisama si prayer yung sana wag akong masyadong Yes po. pahirapan. Opo, naisulat ko na po, Brother Lorenzo. Sige, Opo. sige. Maraming salamat, sis. Apo, thank you po, Brother Lorenzo. Okay po. Sige, bibigay ko na po kay Sister Ampi ang panahon para sa ating appeal song. La
Narito ako, Panginoon, nag-iisa at nalulumbay. Di batid ang aking gagawin, ako'y lito sa aking buhay. Ang bukas ay di ko alam, di rin alam ang gagawin ngayon. Ang kailangan ko'y kaagapay sa paglimot ng kahapon. Maging madilim man ang gabi, ay darating din ang umaga. Huwag mag-alala, magtiwala sa Kanya. Kung ano man ang kumukulo sa isip mo, ang Diyos lang ang tanging sandigan mo. Kaibigan ko, wag malumbay, kahit ika'y nag-iisa. Ano man ang iyong nakaraan, wag na itong isipin pa. Ang bukas ay di ko alam, ngunit di ka dapat mangamba. Di Kanya papabayaan, ialay ang lahat sa Kanya. Maging madilim man ang gabi, ay darating din ang umaga. Huwag mag-alala, magtiwala sa Kanya. Kung ano man ang kumukulo sa isip mo, ang Diyos lang ang tanging sandigan mo. Maging madilim man ang gabi, ay darating din ang umaga. Huwag mag-alala, magtiwala sa Kanya. Kung ano man ang kumukulo sa isip mo, ang Diyos lang ang tanging, ang Diyos lang ang tanging, ang Diyos lang ang tanging sandigan mo. Amen. Amen po. Sa napakagandang Amen. message. Praise the Lord. Thank you po, Sister Ampi. And Brother Ray, naibigay ko na po ang ating mga prayer request po kay Sister Jenny. Nakita niyo na sa po akin ba? na. Ayun Oho. po, sige po. Bigay ko na po ang panahon sa ating closing prayer. Okay, tayo po'y manalangin mga kapatid. Ama naming Diyos na makapangyarihan ka po sa lahat, na ang tahanan ay nasa mga langit. Sa pangalan po ng inyong anak na aming Panginoong Isus, kami pong lahat na narito ay nagpupuri sa iyo at nagpapasalamat ng taus-puso sa iyong walang hanggang biyaya at pag-ibig sa bawat isa po sa amin. Bagamat kami mga tinawag mo, Panginoon, bagamat kami nagkulang sa aming buhay, bagamat kami nagkasala, ngunit sa pamamagitan ng iyong dugo ay binigyan mo kami ng bisa na mapatawad at malinis sa aming pagkukulang. Salamat po ng marami sa inyo, Panginoon. Sa sandaling ito, sa aming napag-aralan, ay maging gabay po sa aming buhay at pananampalataya. Nasain namin, Panginoon, ang iyong biyaya na mula sa malayo ay tinatanaw namin ang buhay na walang hanggan na ipong pinangako.
na siyang dapat naming panghawakan hanggang sa huli ng sandali ng aming buhay. Panginoon, hindi po namin magagawang mag-isa ito kung walang tulong na mula po sa inyo. Sa inyo po kami humuhugot ng kalakasan. Sa inyo po kami kumukuha ng lakas ng aming pananampalataya. Sa pamamagitan po ng inyong pinangako ang banal na Espiritu Santo, patuloy po naming tanggapin bawat isa upang kami paalalahanan at kung kami man ay naliliko ng landas, kami po'y sawayin at kami konsensyahin at kami muling ibalik at ituro ang landas na dapat naming tahakin. Salamat po na marami at samantalang kami, Panginoon, naglalakbay sa makasalanang sanlibutan ito, ay nais po namin iluhod sa inyo at idulog ang aming mga panalangin sa inyo. Lalong-lalo na po, Panginoon, ang iyong mga anak na ngayon po'y nararatay sa kanilang mga karamdaman. Dalangin namin si Mark Valderrama sa kanyang kagalingan, si Auntie Amy sa kanyang kagalingan at ang kanyang kalusugan ay dalangin namin. Si Pastor Michi, ang kanyang kalusugan, Panginoon, ay dalangin namin. Si Daddy Hero, dalangin din namin ang kanyang kalusugan. Sister Irene, patuloy po namin idinadalangin. Si Brother Milan Apari, for healing and financial. Opo, Panginoon, kami po ay dumadaan sa kahirapan ng aming bansa. Dalangin din namin ang kanyang kagalingan. Gayun din si Savon for healing. Si Musico, 5 years old, batang-bata, Panginoon, ay dalangin namin ang kanyang kalusugan, ang kanyang kagalingan. Si Murakami family na ngayon dumaranas, Panginoon, ang kanilang karamdaman, ano man ang kanilang kalagayan, ay dalangin namin ang patuloy na paggaling nila. Gayun din si Sister Maricel, ang kaligtasan nila, sapagkat ang kanilang lugar ay ngayon po'y inuulan ng baha. Panginoon, alam namin na hindi mo ito kagustuhan, alam namin ito'y kagagawa ng kaaway. Ngunit sa sama, Panginoon, na nasira ang aming kalikasan, dalangin namin ang mga nananahan sa kanilang lugar kasama ang pamilya ni Maricel, na sila po, Panginoon, sa kabila ng bagyong ito, ay maingatan sila sa baha. Dinadalangin din po namin ang kalagayan ni Brother Lorenzo. Nawa, Panginoon, anuman ang kanyang kalagayan, huwag nawang mapigilan ang kanyang pag-aaral ng iyong mga salita sa mga pagkakataong ito, sapagkat alam ninyo, Panginoon, ito'y kailangan namin sa pang-araw-araw ng aming kabuhayan. Dinadalangin din namin si Mamang, ang kanyang kalusugan, si Ronald, Panginoon. Gayun din Sister Marites Hermosora, ang kanyang kalusugan. Dalangin din namin na ngayon po ay nasa ospital si Ivan Capobres, na ngayon po ay nasa banig po ng karamdaman sa ospital at nagpapagaling. At gayon din si Sister Marites, na ngayon po ay nasa ospital din, ay dalangin namin ang kanyang kagalingan, Panginoon. Dinadalangin din namin ang ministry na aming ginagampanan, naway magtagumpay, Panginoon, lalo na sa pagdadalaw namin na gagawin sa buwan na ito. At gayon din, dalangin namin ang lahat, ang kanilang kalusugan, bawat isa. Dinadalangin din namin si James Santiago, kanyang kalusugan, at ang iba pa, Panginoon, bagamat din namin nabanggit ang kanilang mga pangalan, at anuman ang mga suliranin, mga pagsubok, Panginoon, sa inyo po mga kamay, dinatalaga na po namin ang aming pagtatagumpay. Dalangin namin, Panginoon, alalayan niyo po kami sa lahat ng aming mga karanasan sa lupang ito. Kami po'y pansamantalang maghihiwalay magkakapatid. Panginoon, ingatan kami ng iyong mga anghel. Patuloy niyo po kami bigyan ng kalusugan pa, ng kalakasan. Ilayo niyo po kami sa biglang kamatayan. Ang lahat ng ito'y dalangin namin sa matamis na banal na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen and amen. 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 Amen po. Maraming